Hi everyone, our Bible verse for today is all about Luke 2:10 verse to 11. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David and Savior has been born to you. He has the Messiah, the Lord." Sa Tagalog, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon ang bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." So, yung background ng verse na to, yung talata na to is, isipin nyo po merong mga pastor or mga shepherd na nangangalaga ng tupa. At ginagawa nila to simula ng for 10 years, 5 years. So, yung iba, mas matagal pa. Matatanda na. Kumbaga, yun na yung routine ng life nila na araw-araw ginagawa nila. Ordinary life. Then suddenly, during this time, merong anghel na nagpakita sa kanila, nagliwanag sa harapan nila. And so, sobrang terrifying that time para sa kanila mangyari yon. Because every night, it's an ordinary day for sa kanila. At biglang nagpakita yung anghel sa kanila. And para sa kanila, nakakagulat yung experience na yon. But the angel said to them, "Do not be afraid." Kasi takot sila. And sabi ng angel, "I bring you good news that cause great joy for all people." Napakaganda na yung anghel nagpakita sa kanila, sa mga ordinaryong tao, sa mga shepherd, like us, mga ordinaryong tao, na meron palang extraordinary pwede mangyari sa buhay natin once we encounter ang tunay na kahulugan ng Christmas, ang tunay na kahulugan ng kapanganakan ng ating Panginoon. And during this time, yung isa sa mga anghel, sabi, I bring you good news that cause greatly, diba? Greatly joy to all people. So today is a Christmas. A Savior has been born. He is the Messiah, the Lord. Ito na yung inaantay ng mga tao simula pa ng panahon Eden. Panahon ni Moses, ng mga hari na King David, ng mga propeta. So thousands of years ang lumipas, but this is the first Christmas na kapanganakan ng isang Savior, ng isang Lord, na Messiah, na sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang balita para sa inyo na magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristo Panginoon." Ito yung first Christmas ng mga ordinary tao na tumanggap ng mensahe ng good news, ng mabuting balita ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Na kung marirealize natin kung gaano ka-importante yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, mas ma-celebrate natin yung Christmas ng tama at angkop ayon sa tinuturo ng Biblia. So, the first teaching is ang ating Panginoong Hesukristo, He is the message of the gospel. Bakit good news? Kasi mayroong bad news. So, itong devotion is ma-share natin sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Yung hindi pa nabubuhay sa pagkapanginoon. Namumuhay lang sila ayon sa kagustuhan nila na walang Kristo, walang Panginoon sinusunod. So, maganda i-share tong devotion na to. Kasi kwento to ng ating Panginoon na nagpapasakop sa Kanya. Jesus is the good news. Ano ba yung bad news? Yung bad news kasi mapapahamak tayo, wala tayong tagapagligtas. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas para hindi tayo mapahamak. Because we are lost. Tayo ay naliligaw. Ang best destiny natin talaga natin kapahamakan. Why? Baka tayo mapapahamak sapagkat lahat tayo nagkasala at nagrebelde sa Panginoon. At sinasabi ng Biblia, isang taong nagkasala laban sa batas ng Diyos
ay sumuway na din sa lahat ng kautusan ng Diyos. So nakakatakot na humarap sa isang hukom, na isang judge, na someday haharap ka sa Panginoon at mag-judge ka. Nahaharap ka na dala-dala mo lahat ng iyong kasalanan. Nadala-dala mo lahat mga nagawa mong kasalanan sa Diyos. And nakakatakot yun. Kaya yung Christmas, good news siya. Kasi may isang Kristo, mayroong Messiah na tagapagligtas na pinanganak na magdadala para mailigtas sa mga kasalanan natin. Yung good news, alam mo yun, hindi lahat sa atin, hindi pa naunawaan ko ano talaga yung true meaning ng Christmas. At kaya mas magandang intindihan natin na kaya kailangan masilang ang Messiah upang dalhin ang kasalanan natin sa cross ng Kalbaryo, maparusahan ang mga kasalanan ng lahat ng sangkatauhan, na maparusahan sa katawan ni Jesus, madala yung kasalanan natin sa katawan ni Jesus. Kasi sa harapan ng Diyos, hindi tayo makakaharap sa Kanya, hindi ka makakapunta doon, hindi ka makakatayo sa presensya ni Jesus na ikaw may kasalanan. That's why napaka-imposible mailigtas ang tao, nadala niya yung kasalanan niya. Kaya lahat ng yon dapat maparusahan. Yung kapudihan ng Diyos, pinakita niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinarusahan yung kasalanan natin, hindi sa ating katawan, kundi sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Siya yung nagdala ng ating kasalanan, pinasan niya sa krus, pinako siya sa krus. Lahat ng kaparusahan na para sa atin ay pinako na, pinarusahan na sa kanyang katawan, upang tayo bilang isang tao ay hindi na mapahamak, hindi na maparusahan, sapagkat sinalo na ng ating Panginoong Jesucristo ang kaparusahan para sa atin. That is the good news. Pag wala si Kristo sa buhay natin, dadalhin mo lahat ng kasalanan mo, harap ka sa Diyos, and that's bad news. Kasi pag harap mo yun sa Diyos, sino magliligtas sa'yo, diba? So napakaswerte natin na ngayon pa lang pinapahayag na natin yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, because He is the truth, the way, and the life. Sa Kanya lang ang kaligtasan. Jesus is the source of joy. Ang kaligayahan natin ay ating Panginoong Jesucristo. Huwag na natin hanapin pa yung kaligayahan sa mundong ito, kasi ang tanging kaligayahan, tunay na kaligayahan na magkakaroon tayo ng peace of mind is kay Jesucristo. So yung karangyaan, yung ibubuhos mo yung meron pang masigit sa buhay natin, at yung kaligayahan, hindi yan dapat hinaharap sa mundong ito. Kasi sinasabi ng Biblia, kahit mapasayo pa yung buong mundo, hindi ka magiging masaya, kulang pa rin. Kasi ang puso natin to ay naghahanap ng tunay na magpapasaya sa atin, at walang iba ay ang magbibigay sa atin tunay na kaligayahan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya now we celebrate Christmas na mas meaningful now, na yung Diyos natin ang makaka-feel ng true joy sa puso natin. Yung passion na hinahatid natin sa buhay natin, si Lord lang ang makakapagbigay sa atin, na hinahanap ng ating puso, na hindi mo makukuha sa mundong ito. Jesus is the source of joy. And hope this simple motivational talk you learn something. Thank you everyone, and God